Tapos yanigin ng magnitude 8.8 na lindol. Ang Kamchatka Peninsula sa Russia nitong Miyerkules. Buong mundo on high alert sa lakas kasi ng lindol. Naglabas ng tsunami warning sa mga islang malapit sa Pacific Ocean, kabilang na ang Eastern Coast o silangang baybayin ng Pilipinas. このように屋上に人が集まり始めてから30分以上、もう1時間近く経っています。 Milyon-milyon ang lumikas sa Japan at sa Hawaii. Pati ang PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology agarang naglabas ng tsunami advisory sa mga probinsyang nakaharap sa Pacific Ocean. Meron po tayo diyang sea level monitoring stations. 6 hours po yung pagdating ng tsunami in the Philippines. Kabilang sa agarang pinalikas ang mga tiga-barangay Sabang sa Vinsons, Camarines Norte na nahaharap sa dagat. Lumayo kasi ang tubig sa dagat kaya maaaring sinyalis yan na magkaroon tayo ng tsunami. Pero imbes na naglalakihang alon ang rumagasa sa kanilang baybayin, ang dumating tone-toneladang mga isda. Ang sangkatutak na isda. Dala nga ba ng tsunami? Kwento ni Christian, bago ang tila tsunami ng mga isda, sa totoo lang daw, ilang buwan na silang inaalat. Halos isang buwan ng naranasan na hangin, nahirapan magdagat ang mga kabarangay, kaya ang ginagawa halos sa tabi lang nagpupunta para lang may ulam at may uwi. Ang kanilang pangamba na dagdagan pa nung naglabas ng tsunami advisory ang PHIVOLCS nitong Miyerkules. Takot po, although dahil first time po sa amin, nakakaba po yun. Lalo sa amin mga bahay dito ay talagang mga pawid lang po halos ang karamihan. Imagine po kung tatama sa amin dito yun, wala lahat ng kabuhayan, pati mga bangka, kasama sa aano rin ng tubig kung sakali man. Pero ang pangamba agad na palitan ng tuwa. Nung ang umalon sa kanila, sandamakmak na mga isda. Biglang gumalaw yung dagat. Nagpunta na po sa tabing buhangin. Po yung oras na yun, talagang bawal pumunta dahil may advisory ng tsunami. Hindi na rin po maiwasan ng mga barangay tanod namin dahil sa pagkakataon na para makahuli sa makaulam po sa tagal ng panahon nga walang halos nahuli. Ang buong barangay tulungan sa paghila ng lambat papuntang Pampang. Let's go! Pagkaahon, ang mga residente, kanya-kanya ng hakot ng grasya. Ang ilang mga bata, nakidampot na rin. May gumamit ng tinatawag nilang silok o maliit na net. Timba. Plastic bag. Plastic bottle ng tubig. Pati na, tsinelas. May nahuli silang kung tawagin nila, bulinaw. Suma total, umabot ng mahigit 25 na mga banyera ng isda ang kanilang nakuha. Yung po mga tumulong, binigyan ng may bangka ng halos mga tigil 2 kilo. Tapos po yung mga natira, yung nakabay 5 banyera, binenta na po yung sa kabilang bayan. Napakalang biyaya sir sa amin yun. Halos buong barangay paporasyon namin dito nakaulam po nun. Libre ulam ka na po na halos sa 3 araw nun. Siguro nga dahil sa lindol, nagalaw yung dagat, kaya yung mga bulinaw o dilis na yan, naglabas sa kanilang lungga. Ang teacher namang si Badet na nooy nasa bayan, todo ang pag-aalala sa pamilyang naiwan sa Barangay Sabang. Sunod-sunod na po yung alert sa cellphone. Ano yan? Ang ingay. Tapos, Ma'am, MDRRMC, nagkaroon daw po ng earthquake sa Russia. Magkakaroon daw po ng tsunami. Nandito po yung pamilya ko nun sa Sabang. Siyempre, ako po bilang malayo, nagtuturo. Hindi po maiwasan na mangamba ka. Pero laking gulat niya na ang bali-balitang nakarating sa kanya, imbes na disgrasya, grasya,
ang bumungad sa kanya. 17 mga tiklis ng bulinaw. Na-amaze po ako sa sobrang dami dahil sa at age of 38, doon ko lang po nakita or na-experience yung ganung pagkakataon na napakaraming isda po talaga. Ang ibang isda, para hindi masira, ginawa nilang tuyo. Instant, ibilad kagad na abot pa sa araw. Epekto na ba talaga to ng tsunami? Nabulabog ang dagat kaya nagkaroon ng maraming bulinaw dito sa gilid ng dalampasigan namin. Pero ang sangkaterbang mga isdang ito, dinala nga ba ng lindol o ng tsunami? It is actually more on the weather disturbance. Kung malapit po yung lindol, maaari po yan. Naiistorbo yung mga isda. Pero sa tingin ko, itong paglindol sa Russia recently, ay baka hindi na magdulot ng kaguluhan sa mga isda natin. Ito po naman ay kaugnay ng seasonality ng isda na during monsoon seasons, nagkakaroon po ng spawning or pangingitlog malapit sa mga baybayin. Bagamat hindi naman naapektuhan ng Pilipinas ng tsunami, paalala ng PHIVOLCS, huwag magpakampante. Lalo't sa kasaysayan, ilang beses na ring niragasa ng tsunami ang ating mga dalampasigan. 1960, lumindol sa Chile. Ito ay pumatay ng more than 30 Filipinos kasi wala tayong naramdaman na lindol kasi yung tsunami nang galing sa Chile. Mas katakutan po natin yung local tsunami. Kasi po, in 2 minutes, maswerte na po, in 15 minutes, ang mga bayan-bayan sa Pilipinas, pwede pong dumating yung tsunami at sobrang taas. Kami po ay nagsasagawa po agad ng information dissemination. Sakali po magkaroon po ng kunting pagtaas ng ating tubig, nakaredy ang evacuation natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang sakuna na sana ay hindi mangyari ay biglang naging isang biyaya sa amin. Kapag may tsunami alert, kalimitang takot ang kasunod. Pero sa Barangay Sabang, imbes na malalaking alon, umagasa ang banye-banyerang mga isda. Paalala lang po, tumagsama ng grasya. Huwag magpakampante, dapat laging handa. Tag-ulan, naglalabasan ang isa sa paboritong seafood ng mga tiga El Nido sa Palawan. Lasang lobster daw pero hindi singmahal. Ang tawag nila rito, manla. Sa pangingisda, binubuhay ni Jesus ang kanyang pamilya dito sa El Nido, Palawan. Pero tuwing habagat, siya'y inaalat. Malakas yung hangin, maalon, hindi na makatrabaho. Kaya sa halip na pumalaot sa mga bakawan siya, nagbabaka sakaling may mahuli. Nilalakad namin, 1 kilometro at kalahati. Ang pakay niya rito, isang klase ng laman dagat na sagana sa kanilang isla. Pagkahuli po namin, pag marami-rami, binibenta rin namin. Pag kaunti lang, pang ulam. Para itong lobster na meron ding mga sipit, pero mas maliliit. May mahabang buntot na parang sa alakdan o scorpion. Ang tawag nila rito, manla. Matagal na po ako nakakaalam nito. Yung natutunan ko to sa lolo ko. Nakita ko sa lolo ko, ginaya ko. Para mahuli ang manla, sina Jesus may patibong. Ito pang sarading. Ito pang ginagamit namin para manghuli ng manla. Isa-isang sarading lang po. Isa lang po talaga ang makakapasok dito. Si Franklin, magtatatlong dekada nang gumagawa nito. Nag-edad pa lang ako ng 16 anyos, 44 na ako ngayon. Kunyari, yan ang manla, papasok. Ngayon bubunggoy niya yan yung pinakalak. Yan. Ganyan ang mangyayari. Sasarado na siya. Ito po, paglagay namin mga alas 4 ng hapon, ay iwanan namin, babalikan po namin sa umaga na. Pero sa puntirya nilang manla, meron daw silang karibal. Balik-balik ako dito nagasitar, kaya lang naagawan din talaga. Matching, nagakain din po sila ng manla. Kinukuha rin po nila sa sarading. Kinabukasan, sinuyod ulit ni na Jesus ang bakawan. So ngayon papandawin para malaman kung may kuha, kung wala. Malaman mo na may huli, ito nagigkas na to. Pag napasok nila ito magasara. Pagka may laman na to, tinalaglag po namin. Hanggang sa meron silang nabitag.
Itinaktak nila ang sarading para hindi na nila mano-manong hugutin ang manla. Iwas sipit. Pag nasipit, minsan dala ang balat ng kamay mo. Inawakan ko muna yung dalawang sipit niya. Pagka awakan dalawang sipit yung paa, tinapasak ko sa may malaking sipit niya para hindi siya makabuka, hindi na siya makaipit. Ang kanilang mga nahuli, isa-isa nilang tinalian. Pag pasok po dito, ipitan po natin ng ganyan. Yan, para hindi sila makatanggal po sa tali. Malaman mo na babae kasi parang hindi siya ganong bilog ito. Malapad siya. Ito ang lalaki po. Parang bilog siya ba? Parang ganon. Pati ito itim. Ang lahat ng mga lalaki itim yan. Pag ilala ko na, nag-alit-alit kami ng ba't isa, bali 6, lahat sila. Tag 100 ng 6 na piraso. Nakabos din po pag maraming magbili. Ang toka sa paglalako, ang misis ni Jesus na si Bebelonia. Bili ka ng manla, 100 ang isang saga. Matataba to. Malalaki rin. Oh, ang kagat niya oh, matataba. Palagi po ako bumibili po sa kanya. Tsaka paborito ko po kasi yung manla. Masarap din po pag ganyan na steam. Asin lang po at saka tubig. Kahit simple lang pong luto, ma'am, pero masarap. Putulin po natin yung dulo ng buntot po para malaman po. Ito po siya. Luto na po yan siya kasi matigas na po yung taba niya po. Malambot po siya. Hindi po siya malansa po. Masarap. Samantala, ang itinabi namang manla ni na Jesus at Bebelonia ang siya nilang inulam. Sa pagluluto ng manla, kailangan daw ng mahabang pasensya. Isa-isa kasi nila itong kinuskos gamit ang iskoba para matanggal ang putik. Kasi kung hindi ito babrasan, maano yung kanya sabaw, putik. Ang pantanggal lansa naman nila sa manla, kalamansi. Ilagay na natin doon sa sinabawan natin. Ihalo natin yung katas ng kalamansi. Kunting bitsin lang na pang palasa lang siya. Ihalo-halo natin siya. Magkuhan sa laman ng manla, yung asim. Okay na po, ikman na lang natin kung anong lasa niya. Yung itim, kailangan tanggalin. Ito po yung putik na kinain niya. Medyo manamis-namis siya, parang alimango. Nagasuot sa laman yung asim. Ang manla, masarap din daw gawing ginataan. Bubuhusan natin ng gata, yung manla, buhay pa siya, pakuluan, sabay na yung gata para manuot sa laman niya yung gata ng nyug, asin, kunting bitsin. Isasabay na kaagad natin yung tanglad para mabango siya. Magagalaw ka, maliban lang kung mabigat yung takip ng kasirola, nagababa yan sila, nagatakas pag magkaramdam ng init. Okay na siya. Luto na. Ang sarap. Hindi po siya malansa. I-brush po natin. Ang guro namang si Divine, paborito itong gawing buttered chili garlic manla. Level up! Lagay po natin ang butter. Lagay po natin ang pineapple juice. Naglalagay po tayo ng soft drinks para po matanggal yung medyo mapait na lasa. Sunod po natin ang tomato sauce. Nakilala ko lang po siya nung nakapag-asawa po ako ng taga Barangay Manlag. Nagdala po siya sa bahay. Nag-explore po kami. Nagluto po kami. Alat-alat, pinaghalong asim at anghang at may tamis na konti.
Ang lugar ni na Jesus, likas na sagana sa mga manla. Ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga rito noon ay pangingisda. Pag medyo masama ang panahon ay yung sa mangrove. Nung panahon ng Kastila, mayroong 2 tao na nasa lubong yung gerilya. Nagtanong kung ano yung daladala nila. Sa pagkakaintindi ng mga Kastila, tinawag nila na manla. Kaya ang kanilang barangay sa mga lamang dagat na ito ipinangalan, Barangay Manlag. Nailunsad na rin yung Manla Festival, pero ang plano dito ay palawigin yung environmental education sa mga tao na ito ay nagbigay sa inyo ng kabuhayan sa pamagitan ng turismo, pero kailangan natin protektahan ang tahanan, which is yung mangrove. Kalaking role ng manla sa environment sa ecosystem. Sila ay nagsacycle ng mga nutrients as well as nag-i-irrigate ng soy. Kapag nagbubuta sila, nilalabas nila yung poor quality ng mga soy to irrigate sa labas. Kaya ganun na lang daw kung pahalagahan ng mga residente ang biyayang ito. Yung nagapang sarading taga dito lang, walang iba nakakapasok dito. Kasi pag maubos, wala na rin papalit kasi ubos na. Ano lang ito, pagabagat. Kasi malaga po rin sa amin yung manlak. Sa ibang probinsya, kinatatakutan ang mukhang alakdan na lamang dagat na ito. Pero biyaya ito dito sa El Nido, Palawan. At sa lasa ng manla, sa sarap, tsak, manlalaki ang inyong mga mata. May lalaki sa Iloilo na hirap na ngang makapagsuot ng salawal dahil sa kanyang lumulobong puwet. Sa sakit na pilit siyang pinadadapa, muli kaya siyang makabangon? Kahit magkanda kuba-kuba na raw ang humihina't rumurupok ng katawan ni Janet, hindi raw siya mapapagod labhan ang salawal ng kanyang anak na si Ronel kahit pa 37 anyos na ito. Dalawa na lang. Nalalabahan ko agad. Palitan lang. Hindi raw tamad sa mga gawaing bahay ang kanyang anak. Sadyang hirap lang daw itong bumangon para maglaba. Ang puwet kasi ni Ronel, lumobo, nangitim at nagkasugat-sugat pa. May mga maliliit ding bukol na tumubo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, saan nga tayo huhugot ng lakas ng loob at tulong para makabangon? Sa isang liblib na barangay dito sa Haniway, Iloilo, nakatira ang mag-ina. Dahil sa kanyang bukol sa likuran, si Ronel pirming nakadapa sa kama. Mas gusto akong nakadapa sa kilid, tapos sayang. Hirap siyang tumayo o kahit bumalikwas man lang. Ang bukol kasi sa kanyang puwet, nasa 15 kilos na ang bigat. Hirap ako makaupo para akong may dalang na mabigat na bagay. Dahil sa kanyang kondisyon, si Ronel tila naging bilanggo sa sarili niyang kama. Sa laki ng kanyang bukol, 2 salawal na lang ang kasya sa kanya. Para sa CR. Ang tubig na ipinanliligo niya, iniigib pa ng kanyang nanay Janet mula sa kanilang balon. Kahit hirap, pinipilit niyang bumangon na mag-isa. Ang ipinanghuhugas ni Ronel sa kanyang mga sugat, pinakulo ang dahon ng bayabas. Bibilisan ko na lang. Nangyayari ko na tagal.
Pagkatapos, balik din siya agad sa kanyang pwesto. Habang ang kanyang nanay Janet, agad na nilabhan ang hinubad niyang shorts na kaisa-isa niyang pampalit. Yung short niya nilalabhan ko para pag tuyo mamaya, may susuot na masaya bukas. Ay, sumasabit siya talaga ba? Dahil madalas hindi nakakakilos si Ronel, ang kanyang mga sugat pirming dumidikit na sa kanyang shorts. Pag inangat ng sakit, hindi ko makirot lang. Ang makaya ko lang. Si Ronel, pampito sa 9 na magkakapatid. Pagkasilang daw sa kanya, napansin na ni Janet ang bukol sa puwet ng kanyang anak. Parang ganito lang kali ito, magkabila. Kaya hinayaan na lang namin. Nung bata ako, hindi pa sagabal sa akin. Noon pa, mahilig na ako mag-basketball. Sumasali ako sa liga ng barangay. Ngunit kasabay ng paglaki ni Ronel, ang unti-unti ring paglaki ng kanyang bukol. Parang piso tapos bangkok ng size. So halata na. Tinatawag kang pato, masakit man sa akin. Pero hinayaan ko na lang o iwas ko ng away. Taong 2023, sumideline din siya sa isang construction site sa Iloilo. Noong mga panahong yon, ang mga bukol sa magkabilang niyang puwet, singlaki na raw ng tabo. Mason panday kahit ano, transitor, basta kaya kong gawin. Minsan nahirapan man ko may buhat. Nasanay na ako. Tiniis ni Ronel ang hirap at pagod. Ang kanya kasing kinikita roon ang ipinantustos niya sa kanyang mga magulang. Yung mga kapatid ko may mga pamilya naman. Kaya ko ang trabaho para sa ako nanay tatay. Matulungin siya. Lahat ng sahod niya, binibigay niya. Pero nitong Hunyo, ang kanyang bukol na impeksyon. Bababa sana ako. May bakal na nakasagi sa bukol. Naga siya tapos nakasugat. Araw-araw lumalaki. Tapos hanggang ganito na siya. Sabi ng dami ng tao, bakit ako pa? Bait naman ako. Tumulong naman ako sa pamilya ko. Parang wala na akong silbi nga, wala na akong trabaho, hindi na ako makatulong. Naaawa raw kasi si Ronel sa kanyang nanay Janet. Maliban kasi sa matanda at nanghihina na ito. Inaalagaan din ito ang kanyang tatay Rodrigo na mag-iisang dekada naman na ring nakaratay. Dahil nakahiga lang si Tatay Rodrigo sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga braso't binti hindi na maituwid. Ayaw niya pagalaw ito dahil sakit daw. Minsan pinupunasan ko. Kamu masakit? Sakit daw. Ganito na raw ang sitwasyon ni Tatay Rodrigo mula nung aksidente itong nataga sa isang inuman. 2 pinsan niya nagkasagutan sa inuman. Siya naman, inawat niya. Kaso siya ang tinamaan ang itak. Una niya, linagyan ko ng plastic para hindi mabasa. Ako nagpapaligo. Sakit daw. Mabigat nga eh. Mahirap nga papaliguan yan. Wala na raw ibang maaasahan si Nanay Janet. Ang ibang anak niya kasi meron na ring sariling mga pamilya. Nanghingi-hingi lang ako sa mga anak ko kung magkano lang binibigay niya. Pangbili niyang mga pagkain nila. Wala silang ulam, ako po ang bumibili. Hindi din lahat ng oras at saka araw na binibili ko yung mga pangailangan nila kasi minsan hindi naman malaki yung kita namin. Hindi ako makatulong dito sa kapatid ko at sa tatay ko kasi malayo ako sa kanila. Mayroon akong anak na maliit kaya hindi ako makapunta dito. Maalay. Tapos masakit ang baywang, yung balika. At kinakaya ko na lang kasi wala ka namang magawa dahil wala ka namang tatawagin dito eh. Ako na lang mag-isa.
mahirap din eh. Mahirap na ganyan. Pagod na pagod din ako eh. Kahit gabi hindi ako makatulog. Tumatawag yung isa, tatawag din yung isa kung ano kailangan niya. Nawa na ako sa nanay ko. Masakit sa akin. Ako lang tumutulong sa kanya kay matanda na siya. Hindi ko kaya sukuan, simple anak mo yun eh. Kahit mahina ako, alagaan ko yan siya hanggang gumaling. Nagdarasal din na araw-gabi na sana pagtulungan kami ng Panginoong Diyos na matapos lang problema namin na magbalik sa normal ang katawan ng anak ko. Ang kaso ni Ronel, inilapit ng aming programa sa LGU ng Haniway. Ang Municipal Social Welfare and Development Office ng munisipyo naghandog ng grocery at tulong pinansyal sa pamilya. Pwede din kami magbigay ng mga livelihood, patuloy kaming magbibigay ng support sa kanila in a form of food and other needs. Binisita rin sina Ronel at Tatay Rodrigo ng isang rural health doctor. The patient should be transferred to a secondary or tertiary hospital for further evaluation. Especially in his case na there's already disability, na hindi na siya makagalaw. Si tatay naman, grabe na yung crackles, yung tunog niya parang plema sa likod. Suspecting of pneumonia na si sir. Yun rin, kailangan din siya sana ma-transfer sa hospital para at least maagapan. Okay, 1, 2, 3, go! 4 na tao ang nagtulungang buhatin si Ronel dahil paakyat ang daan mula sa kanilang bahay papuntang kalsada. Dahan-dahang inilabas ang mag-ama. Okay. Pero hindi pa man nakakaalis ang ambulansya. Relax lang, relax. Nahirapan ng huminga si Tatay Rodrigo, kaya agad siyang kinabitan ng oxygen. Mula sa kanilang sityo, mahigit 1 oras silang ibinahe patungong Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Ronel, posibleng meron daw siyang genetic disorder na kung tawagin, neurofibromatosis. Neurofibromatosis is an autosomal dominant disease. It's genetic. It is not cancer. We can remove that mass so he will be able to function normally, to check everything, to check that he's in a good risk for surgery. Kailangan siya ng operation. Sinisigurado namin na kaya ng pasyente. We build him up to the point, minimum yung risk ng operation sa kanya. We need to admit him to monitor. This is a government hospital. We have what we call the NBB, no balance billing, as much as we can give. And I think we can give everything. Sinuri rin ng mga doktor si Tatay Rodrigo. Maybe due to his poor gag reflexes that may have caused the aspiration pneumonia. We are providing antibiotics. Then we will proceed in having him assessed with the neuro specialist and as well as with physical rehabilitation. Umaan din yung pakiramdam ko, kaya yung operahan, yung bukol ko. Natakot ako. Pero kung okay, kaya ng katawan ko. Kapag opera ako, para makakilos rin ako ng mayos. Nalipay rin kasi natulungan, nakapunta dito sa ospital. Gusto ko nang maligtas siya, matanggal yan. Paglalaban namin yan, parang gumaling lang siya. Para may dagdag na pampalit habang nag-aantay ng operasyon. Niregaluhan din ng aming team si Ronel ng bagong mga shorts. Salamat po sa nagbili para 4 na yung short ko. Hindi na mahirapan si nanay sa paglaba. Kung sakaling dapuan ka ng matinding sakit, naisip mo ba kung sino ang mananatili sa iyong tabi hanggang sa huli? Mabigat nga eh. Mahirap nga papaliguan yan. Sino ang gagawin ng lahat para lang maibsan ang napakabigat mo? Pasan-pasan. Nay, maraming salamat sa sakripisyo mo para sa amon. Mahal na mahal kita, Nay. Kaya ako lumalaban kasi lumalaban din ng nanay ko. Sana matulungan niyo ako na magamot kasi gusto ko pang mabaang buhay ko para matulungan ko rin pamilya ko. Salamat sa kabundukan ng Sierra Madre
ang pinakamahabang mountain range sa Luzon na siya ring nagsasalba sa atin sa malalakas na mga bagyo. Pero bakit tila hindi yata natin ito pinapahalagahan? Kalbong-kalbo na ang Rizal. This is one of the causes of the floodings. Matindi ang epekto ng quarrying sa kapaligiran. Lumikha ng diskusyon online ang mga litratong kuha ng Filipino photojournalist na si Ezra Akayan, kung saan makikitang nakalbo ang bahagi ng isang bundok. Hindi kami nakakuha ng kopya ng kanyang mga litrato dahil sa restrictions ng Getty Images. Pero ito ang video ng mga pinag-usapang bundok. Makikita kung paano nakalbo ang ilang bahagi ng isang bundok. Ang bumabalot ditong luntiang kakahuyan, tinapyas. Ang naiwan, ang binungkal nitong itim na lupa na tila pinatag para maging daanan ng mga backhoe at mga truck. Habang ang hukay namang ito napuno ng naipong tubig ulan. Ang itinuturong rason sa pagkakalbo ng bundok, quarrying. Anong epekto ho nitong quarry sa inyo? Pagka ganito po kasing maaraw, maalikabok po. Saka pag umuulan naman po, yung pong daos po ng tubig po, maano po dito sa... Dito pumupunta siyempre sa inyo. Ano bang pakiramdam pagka pinapasabog ho yung bundok? Ano yun, malakas, nakakabingi ho ba? Malakas. Yung amin nga pong bahay sa loob may bitak. Nabitak dahil dun sa pasabog. Tumututol po kami sa mga ganyang mga quarry. Yan ay malaking pinsalang dinudulot sa mga mamayan. Bukod pa riyan, nawawasak po ang kalikasan. Kitang-kita natin nitong mga nagdaang mga bagyo na napakalaki ng epekto ng pagkasira ng kabundukan ng Sierra Madre. Ang mga lugar sa Rizal na hindi naman natural na binabaha ay nakita nating binaha. Yung mga lugar sa Rizal na normal na binabaha, doble na ngayon yung tinataas na mga pagbaha. Ano nga ba ang totoong epekto ng quarrying sa komunidad? At maging sa kalapit nitong mga syudad? Nitong Huwebes, nagtungo ako ng Angono para siyasatin ang isa sa mga ipinoprotestang quarrying site sa Rizal. Narito po ako sa Angono, Rizal, overlooking ang isang quarrying site na halos 10 taon nang nag-ooperate. Mataas daw pong bundok yan dati, pero sa paglipas ng panahon at dahil sa mayat maya pinapasabog para makuha yung graba na magagamit naman sa construction, halos napatag na ito. May ilan na po na mga residente, pati nga raw yung munisipyo ng Angono ay nagrereklamo na dahil sa nakalipas pong mga bagyo at mabigat na pag-uulan, lalo pang lumala yung problema ng pagbaha dito sa Angono. Ang pangunahing kinakwari sa bahaging ito ng San Isidro, graba o yung mga batong ginagamit sa pagpapatayo ng mga bahay at gusali. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ang lawak ng operasyon ng quarrying site. Sa drone video na kuha noong 2018, kita pa ang luntiang parte ng bundok. Pero makalipas ang 7 taon, ganito na ang sitwasyon ngayon. Sa hindi kalayuan, may natanaw akong isang gusali na isa palang dating eskwelahan. Ang kwento po sa amin dito, meron dating high school na nandidiyan. Ang gusali itinayo taong 2007, annex building ng Dr. Vivencio Villamayor Integrated School. Nung time na yun, yung building naman ay nagagamit pa.
nung nakuna ng drone namin noong 2018 at wala pa namang activity. Sa kabilang side pa yung kanilang ginagawang development. Nabakante nung nagkapandemya pero hindi na muling nagamit pa ang eskwelahan dahil ang bundok sa likod nito natapyas na. Napakadelikado para sa mga estudyante. Kulang ang mga classroom pero heto, may isang gusali. Inabandona dahil hindi na ligtas gamitin. May tendency na baka magtulakan yung mga bata doon, malaglag pa doon sa bangin. So pwedeng harangan yun or lagyan i-fence ng mataas para maging safe. So kailangan ng engineering intervention kung magdi-decide na gagamitin pa yung school building na yun. Hindi lang din daw mga estudyante at mga guro ang apektado, pati na ang mga residente na nakatira malapit sa quarrying site. Ang ilan, nag-alsabalutan na. Isa sa mga apektadong komunidad, ang Sitio Labahan na nasa baba lang ng quarrying site. So sa malapitan, ganito ho pala itsura nitong quarry site na ito dito sa Angono, Rizal. Isa ho ito matatawag na extractive industry kasi kinukuha yung yaman ng lupa o ng kalikasan para magamit ng tao. Siguro ang sasabihin sa atin, sino ba naman ang may ayaw ng mga material na magagamit sa paggawa ng ating mga bahay at ng ating mga gusali. Ayun lang, makikita mo rin dito sa quarry site kung ano yung masamang epekto nito dun sa mga nakatira rito kasi masama sa kanilang kalusugan yung alikabok na mayat-maya nalilikha nitong quarry site. Bukod dyan yung ingay ng mga makina at ng mga gamit na pang-quarry. Katabi ng bundok, ng quarry site, isang sapa o isang maliit na ilog. Ayun lang, pagka malakas yung buhos ng ulan, dumadaus-dus yung mga nakwari na material. Pupunta dito, nagbabara yung ilog, yung daluyan ng tubig. So ganito pala yung klase ng graba na nanggagaling dun sa bundok. Di ba may sinasabi ho tayo, konting bato, konting semento, monumento. Kaso ang kapalit naman nito, yung pagkasira ng kalikasan at epekto sa kabuhayan ng mga taga rito. Hello po, kayo po si... Dito ko nakilala ang pamilya ni Luz Biminda. Ang kanilang bahay, nakaharap mismo sa hinuhukay na bundok. Anong epekto ho nitong quarry sa inyo? Pagka ganito po kasing maaraw, maalikabok po. Saka pag umuulan naman po, yung pong daos po ng tubig po. Dito pumupunta siyempre sa inyo. Kaya po hinarangan po nila yan. Sino ba nauna dito? Kayo o sila? Sila. Sila ang nauna? Doon po kasi kami sa may dulo. Tapos? Noong pong dalawang anak ko po, inabot po nung gumugulong na bato, kaya po pinaalis po nila kami doon kasi hindi nadaanan po namin. Okay. So, dati na ho kayong taga rito. Nandun kayo sa medyo 14 mataas. years pa lang 14 years. Pero nandun ho kayo sa taas dati. Kaso naabutan din kayo ng quarry doon. Kaya lumipat kayo dito, ayun lang, naabutan pa rin ho kayo. Ganun po ba? Dahil naman daw sa alikabok, marami sa kanila nagkakasakit. Anong usual na sakit, Nay? Kadalasan po ubo. Ano bang pakiramdam pagka pinapasabog ho yung bundok? Pagka po kasi nagpapasabog sila, pinapaalis po nila kami dito eh. Saan kayo pumupunta, Nay? Doon po sa may banda, doon po sa may dulo. Malakas ba yung pagsabog? Malakas. May warning naman po sila eh. Nagwa-warning. Tapos po, yung pagpasabog parang hindi ko po, ano po yun. Parang malakas na nakabingi ba? Malakas. Yung amin nga pong bahay sa loob may bitak na. Nabitak dahil dun sa pasabog. Ang non-government organization o NGO na Bayan Rizal at ang samahan ng environmental advocates na Protect Sierra Madre, mariing tinututulan ng quarrying sa Rizal. Yan ay malaking pinsalang dinudulot sa mga mamayan, lalong-lalo na po ang vulnerable, yung mga malarita. Kaya total po kami dyan. Bukod pa riyan, nawawasak po ang kalikasan.
Maliban sa Angono, maraming bayan sa Rizal ang meron ding quarry sites. Katunayan, sa buong probinsya, 30 quarrying operations ang rehistrado. Pangalawa, sa pinakamarami sa Pilipinas. Ang nanguna sa listahan, Cebu. Ayon sa datos ng MGB, taong 2022, umabot sa 1.3 billion pesos ang mineral output and sales value ng probinsya ng Rizal. Ang Rizal ho kasi ay strategic na lugar para pagsagawaan ng pagmimina at pagkakwari dahil karatig lugar niya ang Maynila na kung saan napakaraming demand sa construction supply, pati na rin ang urbanization rate. Pero ang nakababahala sa kaso ng Rizal, karamihan sa quarry sites nag-ooperate sa ilang bahagi ng Sierra Madre Mountain Range na itinuturing pamanding backbone of Luzon o tigasalag sa mga bagyo. Ang resulta ng quarrying, kalbong mga bundok. Dahil nga nagkakaroon ng mga pagkasira, yung mga bagyo na dumadaan ay unang humahampas doon sa mga nasirang mga parte o bahagi ng Sierra Madre. Kaya malaki rin yung nagiging epekto doon sa mga adjacent na mga komunidad, lalong-lalo na sa mga komunidad ng mga magsasaka at mga katutubo dito sa probinsya ng Rizal. At ang epekto nga nito nararanasan sa tuwing may dumadaang malakas na bagyo. Matapos magka-landslide at lumubog ang ilang lugar sa Rizal, nung humagupit si Bagyong Ulysses taong 2020, sinuspinde ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources ang ilang mga quarry site sa Rizal. Yung mga quarrying kasi parang lumalabas doon yung mga sediments because of the heavy rains, bumaba doon sa river at talaga naging shallow na yung river doon. Pero kalaunan, nagbalik operasyon din ang mga ito. Isa siya sa mga nakaka-apekto sa pagbaha pero hindi siya yung main factor sa pagbaha. Maliit lang yung percentage ng laki, area ng quarry operation kumpara sa laki ng watershed ng Marikina River. Ang pagbaha muling naulit nito lang nakaraang buwan. Pero sa pagkakataong ito, pinalala pa ito ng pag-apaw naman ng Angono River at ang itinuturong dahilan kung bakit ito nangyari. Mga debris o material na galing sa quarry site na bumara sa ilog. Yung ibang part ng lupa is napupunta rito sa part namin. So tuwing kasapit ng tag-ulan talaga, tumataas yung level ng tubig. Kami yung pinaka-affected talaga dito. Umaapaw ito, walang ibang pupuntahan, kundi yung mga water tributaries, which is primarily yung Angono River. Dinadiretso namin every year to maintain yung containment capacity para hindi mag-overflow. So may mga silt kami na nakukuha. Dahil sa mga problema na dulot ng quarrying operation, tutulan po natin ang mga ahensya na nangwawasak at napanira sa kalikasan. Kaya lumalakas ngayon ang panawagan na ipatigil ang mga ito sa probinsya ng Rizal. Bagay na sinigundahan ng LGU o ng lokal na pamahalaan ng Angono. Yung po mga nakikita ng mga mining activity dito sa bayan ng Angono, ang munisipyo po ay simula't simula ay meron ng pagtutol dito. Hindi po talaga dapat ang quarry dahil ito ay nagwawasak talaga sa ating kalikasan. Kung marami ang tutol, bakit patuloy ang pagbibigay ng permit sa quarrying companies? Ang kapangyarihan po ng munisipyo naka-confine lang sa local government code. May mga national laws po na umiiral na hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating pamahalang bayan. Ang permit sa pagmimina, ito po ay permiso na kapag 5 hektarya ang lupa na imimina, ito po ay sa provincial government. Kapag mataas po sa 5 hektarya, ito po ay sa national government na through the DENR MGB. Nagpasa na ng moratorium o kaya ordinansa sa pagpapatigil ng small-scale mining simula pa noong 2013. Sumulat na po kami para ipatigil ang lahat ng ito. Unfortunately, ang desisyon ng korte, walang kapangyarihan ng LGU upang ipasira ang mining dito sa ating lalawigan at nasa DENR ang kakayahan nito.
Kinuha namin ang pahayag ng DENR na siyang nakakasakop sa MGB o Mines and Geosciences Bureau, ang sangay ng gobyerno na nagbibigay ng permit para sa quarrying operations. Merong mga batas kasi tayo na pinapayagan ang kahit sino man na Pilipino na mag-apply ng pagmimina sa ating bansa. Subalit ito ay dapat responsible mining. Dapat may kaakibat na pag-aaral patungkol sa pag-iingat sa kalikasan, sa kapaligiran kung saan ilalagay o kung saan magmimina. Pagka may mga violations, na-check na agad. As of 2024, mining companies dito sa Rizal, they are all compliant. Dagdag pa ng DENR, may mabubuting na idudulot naman daw ang quarrying operations. May mga iba't ibang gamit ang mga materials na kinukuha sa pagmimina. Yung mga developments natin ngayon, paano natin masusustain kung wala tayong mga aggregates, mga simento, at mga iba pang mga bato na ginagamit para magkaroon tayo ng mga land developments. Hindi na tayo kailangan mag-angkat pa sa ibang bansa. Isa rin ito sa nagiging source of employment ng mga tao sa kapaligiran niya. Kung ayaw natin ng quarrying, saan tayo kukuha ng panggawa ng mga bahay at mga gusali? Ano ho masasabi niyo doon? Dapat magpumili po ng lugar na hindi naman talaga malapit doon sa kung nasaan naroon ng mga komunidad. Magtalaga sila ng lugar na pwedeng pagkunan ng mga bato na kailangan sa construction para sa infrastruktura. Sa gitna ng aming pag-iimbestiga, nalaman ng aming team na ang quarrying site sa tabi ng isang pampublikong eskwelahan, wala di umanong quarrying permit. Nagpalabas kami ng cease and desist order sa kanila dahil ang sabi namin, anong authority nyo para maggawa dyan? So it turned out na yung ginagamit nila, yung ginagawa nila activity doon is development ng subdivision. Na yung nakikita na mukhang quarry is incidental doon sa kanilang activity to alter the topography ng lupa. May hawak sila na development permit na in-issue pa, 1990s pa, ng HLURB. At mayroon rin silang ECC na in-issue 1994. Hindi quarrying permit, sa development permit. Such activity na medyo makikita mo nga, tinitibag yung bundok siguro, napapansin ng mga tao, pwede nilang pag-isipan nga ng quarrying yung lugar. Mahirap kasi yung mga nakatambak yung mga material sa isang lugar. Dinadala yan downslope hanggang doon sa kapatagan. Yung pagde-deny na ito ay uri ng quarrying, malinaw na hindi totoo dahil nakikita natin yung systemic process ng pag-extract. Meron silang makina na nagdudurog pa ng mga graba. No? Meron silang mga vehicle na ginagamit sa pagtatransport. Hindi siya aksidente. Kung yan ay gagawing subdivision, edi sana nakakakita tayo ng mga signs na yan ay gagawing subdivisions katulad ng mga advertisements malapit dun sa lugar. Kung sakaling mapatunayang quarrying nga ang ginagawa nila at wala silang pinanghahawakang quarrying permit, definitely, pahihintuin sila. Kukumpiskahin yung mga aabutang mga materials na nakuha nila and then sasampahan ng kaso kung sino man ang responsibilidad doon sa pagmimina na yun. Yung mga naranasan nating pagbaha, landslide, hindi na po bago ito. Millions of years nangyayari na po ito sa atin. Nagbabago lang ng intensity or magnitude. So it's very important siguro na mag-adapt tayo, maging handa tayo, yung mga future infrastructures natin ay dapat well-adapted na dito sa situation natin. While we are doing yung mga mitigations na pwedeng gawin. Sinasabi nga na new normal ng administrasyon, pero hindi tayo naniniwala na ang mga sakon ng nararanasan natin sa mga nagdaan ay bagong normal dahil ito ay mga trahedya na totoong gawa ng tao. At nakikita natin na ang quarrying ang isa sa maraming dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng casualty, nagkakaroon ng pinsala sa ari-arian. Hindi yan dahil sa natural na malakas ang mga bagyo. May mas malalim pa na pinagmumulat at yun nga yung malalim na paghuhukay sa mga bundok ng Sierra Madre dito sa Rizal. Tinawag nga po yan na Sierra Madre bilang ina ng mga bundok, napakalaking bundok yan. Depensa po yan sa kalikasan na siyang sumasangga sa panganib sa mamamayan. Mahabang panahon na po ang pagtatanggol ng Sierra Madre sa mamamayan. Ngunit bakit nila winawasak? Sa bawat batong nahuhukay, may kabuhayan at mga istrukturang nabubuo. Pero may kalikasan ding nawawasak, mga buhay na napeperwisyo at hanap buhay na nasisira.
huwag nating hintayin tuluyang gumuho ang mga bundok bago natin mapagtanto na sa huli, ang epekto at pinsalang naidulot nito sa atin rin ang bagsak. Miyembro ng isang pamilya sa Malabon, sunod-sunod na namatay dahil daw sa lumang pamahiin na kung tawagin, oro, plata, mata. Sa mga binaha, nagpaplano rin ba kayo na patambakan ang inyong bahay upang tumaas para sa susunod hindi na aabutin ng tubig? Ganito rin ang ginawa ng pamilyang ito matapos nilang mabaha noon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, matapos daw nilang pataasan ang kanilang bahay, sunod-sunod na namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi po namin expect kasi wala naman po siyang sakit eh. Parang biglaan po na tumaas yung diabetes niya. Lumalaki po yung puso niya. Simpleng bulate lang po. Ang kinamatay niya po, leptospirosis po. May pumutok daw po na ugas sa utak niya. Bakit sunod-sunod kayo? Doon na ako napaisip na may sumasalbahe. Ano ang hinihinala nilang dahilan ng peron sa kanilang tahanan? At matapos itong matambakan, tila nagkasunod-sunod ang kamalasan at kamatayan. Mahigit 5 dekada na mula nung ipatayo ng yumaong ama ni Raquel ang kanilang bahay dito sa Malabon. Ito pong lupa na to, squatter lang po to eh. Mahal na mahal po ng nanay at tatay ko tong bahay na to kasi dito po kami lahat nagsimula. Dahil madalas silang bahain, March 2022, tinambakan nila ang sahig nito para tumaas. Hindi pa po siya ganyan. Lupa pa lang po yung pinakasahig niya, mababa. Pero mula raw nung gawin nila ito, nagsimula ang mga kakatwa nilang karanasan. Masyado na pong maraming nangyari. Makalipas lang ang 1 buwan, ang kapatid ni Raquel na si Romelio na stroke at namatay. Hindi po namin expect kasi wala naman po siyang sakit eh. Maliksi po siya, napakalakas po. Bitch mo na! Oktubre ng parehong taon, binawian din ng buhay ang kanilang ina na si Maria. Biglaan po na tumaas, ganun yung diabetes niya. Hindi pa man sila nakakapagbabang luksa. Ang pamangkin naman niyang si Regina ang nagkasakit. Malaki po at lumiliit po yung puso niya. Bago nagkasakit, si Regina tila nagpapahiwatig na raw. Yung lola ko po at saka si Tito Romel, cremated po sila. Diyan lang po nakalagay. Nagbiro siya na itong dalawan to, ako na lang hinihintay nito eh. At tila nagkatotoo ang di umano signos dahil Setyembre 2023, si Regina ang sunod na namatay. Sa totoo lang natatakot ako. Pero hindi pa raw dito nagtapos ang tila sumpa sa kanilang pamilya. Wala pang 1 taon. Magkasunod namang nagkasakit ang pamangkin ni Raquel at ang isa pa niyang kapatid. Blow mo na dali! Agosto nito lang nakaraang taon nung bigla raw sumakit ang tiyan ng 5 taong gulang na pamangkin ni Raquel na si Ryle. Simpleng bulate po na sinabi po ng doktor tapos hindi daw po kagad na agapan. Nagkaroon din po ng komplikasyon. Dito namang Nobyembre, ang kapatid ni Raquel na si Rodolfo Jr. nagka-leptospirosis. Bakit po ganun? Bakit parang biglaan naman lahat? Parang pagka dinala mo sa ospital, parang kuha agad. Sa 1 taon po, 2 po yung nawawala sa amin. Ang pinakahuling napabilang sa humahabang listahan ng namamatay sa pamilya Bose, ang ama ni Ryle na si Raymond. Na-stroke daw po yung kalahating katawan niya. Siniscan po siya. Sabi may pumutok daw po na ugas sa utak niya. Binawian na po siya ng buhay. Si Raymond, minsan na rin daw palang napanaginipan ng anak ni Raquel. Mama, doon sa panaginip ko, ang pinagtataka ko, bakit meron siyang isang sanggol? Tapos nito pong namatay po yung kapatid ko si Raymond, puntis po pala yung asawa ni Raymond.
si Rosalina may hinala. Ang nagdadala di umano ng malas sa kanilang tahanan, walang iba kundi ang kanilang hagdanan. Kailangan nyo nga muna yung hagdanan natin kung ilan. Baka mamaya dito sa hagdanan nagmumula yung mga ganitong pagkakawala ng mga mahal natin sa buhay. Ang tinutukoy ni Rosalina, ang pamahiin ng oro, plata, mata. Isa po siyang paraan ng pagbilang at pagkarkula ng mga baitang gamit ang mga salitang oro, ginto, plata, pilak, mata, kamatayan. Paulit-ulit po yung tatlong salita hanggang maabot po yung dulo ng hagdan. Pag umabot po sa mata, severe misfortune at saka it was being associated with kamatayan. Wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo. At nung binilang nga nila ang kanilang hagdan, oro, plata, mata, oro, plata, mata. Naniniwala ko na may connection po siya sa mga sunod-sunod na pagkamatay po nila. Dati kasi 11 o 11 lang ang hakbang ng kanilang hagdan. Pero nung tinambakan ng kanilang bahay, noong 2022, natabunan daw ang 2 nitong baitang. Naging siyam po yung hagdanan namin. Mas nakumbinsi po ako na may konektado po sa hagdanan. Ang hipag ni Rosalina na si Mariel na di umano bukas ang tinatawag na third eye. Noon pa man daw, meron nang nakikita. Palakad-lakad sa hagdan. Puro upo siya. Tapos minsan tatakbo siya. Yung matanda dito sa taas siya. Naglalaro sa 60-70 yung edad niya. Yung suot niya nakabarong. Galit siya. Ayaw niya na umalis dito. Nakaputi, mababo. Ang mga nakikita ni Mariel, makailang beses daw nagparamdam sa kanya bago at habang ini-interview siya ng aming team. Hindi. Sabi, Mama, mahilig ba siya sa gatas? Mangingi siya ng gatas. Dede daw. Dede yata siya. Pagkatapos ng interview, si Mariel 2 beses nagsuka. Mabigat lang yung yung ganito ko ngayon. Dito hindi. Dito lang talaga. Ang ikinatatakot ngayon ng mag-anak, ang matandang lalaking nakikita ni umano ni Mariel, meron daw babala. Biglaan lang po yun sa panaginip ko. Bigla siyang nandun na sa taas ng hagdan. Babae, susunod! Parang nakakatakot po. Sino na naman po kayong susunod? Natakot din ako. Bata pa po yung mga anak ko. Ayaw ko pa po silang iwan. Kaya ako po naisipan na lumapit sa KMJS. Gusto po sana namin na malalaw ng paranormal expert. Para mabigyang linaw ang misteryo sa pagkamatay ng mahal sa buhay ng pamilya Bose, binisita sila ng paranormal researcher na si Ed Calwag. Okay lang tayo, akit ako ha. Yan o, lumalakas o. Pumapalo siya ng mas malakas. Yan, yan ang lakas niya. Ito sa hagdan. Nagtuturo siya kung nasaan yung nararamdaman niyang energies. May shadow eh. May tumawid na gano'n. Ang di umano nakikita ni Ed. Hindi ito tao, hindi siya kaluluwa. Hindi siya taga dito, hindi itong hagdan ang may problema. Ang may problema, yung isa sa tao na naririto. Ulitin ko, kilala mo ba si ate? Siya ba yung sinusundan mo? Yes or no? Ate, medyo anong tanong lang ha, kasi yung klase nung sumusunod sa'yo, hindi siya pangkaraniwan, no? Pero nagpapakita ba? Ano lang, boses? Boses lang. Wala pang anino, wala pang itsura. Yung bata is parang 10 pataas lang. Yung dumaan sa taas na matanda, dating nakatira dito. Babae siya na mga around 55 pataas to 60.
Sabihin mo sa akin lahat na makikita mo, ha? And then saka natin tatanggalin. Ang daming malungkot na nangyari sa'yo. Ang lalim eh. Ang dami mong dinadalang emosyon. May nangyari ba na sinisisi mo yung sarili mo? Meron po. Guilt. May guilt na malalim si ate. Ang bigat eh. Hirap kang patawarin yung sarili mo. Medyo po. Medyo. Kasi kung hindi ka magle-let go, lalapitan at lalapitan ka ng mga ganyang entities, no? Pinapalakas niya yung feeling of guilt mo. Relax. Deep sleep. Relax. Relax. Pakawalan mo lahat ng negatibong kaisipan na meron ka. Yan ang nagiging lagusan kung bakit ka nakakakunik sa mga hindi tao. 3, 2, 1. Gising. Kumusta, te? Gumaan yung pakiramdam. Gumaan ba? Cut off ka na sa kanila ngayon. Hindi porket may nakita ka, may namatay, may susunod, may susunod. Kasi the more na iniisip mo yon, the more na yun talaga yung mangyayari. Alala ko din yung guilt ko na namatay yung father ko. Hindi ko na siya naabutan kasi umalis siya. Tapos nabalitaan na lang namin tanghali, patay na siya. Hindi haunted yung hagdan, hindi haunted yung bahay. Pag yun na lumalabas, bata, projection yun ng mind mo. Egregor yung tawag dun sa mga presence po. Ano? The more na negative ka, the more mas marami kang maka-attract. Ikaw yung nagiging tulay. Nagkaroon po ako ng relief. Sabi naman ni Sir Ed, maaaring coincidence. Siguro power of the mind lang talaga. Yung mga tao kasi, pag nawalan ng mga mahal sa buhay, dumadanas tayo ng ginatawag na grief. So kung minsan, coping strategy natin ito, na maghanap ng pagpapaliwanag kung bakit natin ito nararamdaman, ano yung mga nagiging sanhin. Hypertension, uso sa Pilipino, nasa lahi natin yan, namamana. So kung sunod-sunod sa kanilang pamilya nangyari yun, actually hindi yun nakakagulat. Magpapacheck up pa rin regularly. Akala mo malakas ka, may problema na pala. Kapag sobrang dilim ng isang bahay, we consider as this one as a yin energy. So ang gusto natin sa bahay, magkaroon tayo ng yang energy instead of yin energy. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka Sa kahilingan na rin ng pamilya, pinabendisyonan din ang kanilang tahanan. Pagbabasbas ng tahanan, ito'y pagpapasok sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo sa ating tahanan. Kaya napakahalaga ang presensya ng Diyos sa tahanan. Ang pundasyon ng isang matatag na tahanan, hindi takot at pangamba, Bench mo na! kundi pagmamahal ng isa't isa. Ay, galing ah! At ang unang hakbang para tuluyang makausad sa buhay sa kabila ng sakit o lungkot, ang bukas palad na pagtanggap. May parang express lane o shortcut ang mga tiga Zamboanga del Norte para mas mabilis silang makababa mula sa tuktok ng bundok. Nagpapadaus-dus sila sa ginawa nilang slide. Pero ligtas ba? Ang view sa tuktok ng bundok na ito sa Zamboanga del Norte sa Mindanao, makapigil hininga. Sa mga gusto raw makita ang kabuuan ng Dipolog City, pumunta lang sa Linabo Peak. Pero halos lumabo na raw ang paningin ng mga nagtatangkang umakyat dito. Bago kasi marating ang viewing deck, kailangan munang bagtasin ang hagdang ito na may humigit kumulang 3,000 steps at habang 2 kilometers. Parang napaaga ang iyong penitensya. Akma na may Stations of the Cross ang kahabaan ng hagdan. Maski anong oras ka nang mag-hike dito, para malamig kasi maraming kahoy. Pag nyo na-reach na po yung summit, makikita mo ang Dipolog. Maganda mag-jogging dito kasi malamig yung hangin, maganda yung tanawin. Pero bukod sa viewing deck, sa tuktok ng bundok, may isang munting komunidad. Tahanan ng halos 100 mga residente ng mga tiga-barangay Lugdungan. Mayroon tayong 32 household doon. Mayroon silang garden doon, sir. Yung mga gulay at saka yung kopra. Ang mga tiga-barangay Lugdungan,
batak. Ang tanging daan kasi para maglabas-masok sa kanilang barangay ang mag-akyat baba sa napakahaba nilang hagdan. Pagbaba, halos 1 oras din kasi nakakangalay sa paa pagka bumaba. Kaya ang diskarte ng ilan para mapabilis ang pagbaba sa bundok, mag-slide o magpadausdos sa handrail ng hagdan. Ang video ng mga estudyanteng ito na nag-slide sa handrail para mas mabilis na makapasok sa eskwela, pinag-usapan sa linggong ito. Sila ang magkapatid na Kenneth at Clarence at Judicel at Judary, pare-parehong mga nasa high school na. Dahil nasa paanan ng bundok ang kanilang eskwelahan, inaabot sila ng mahigit 1 oras na lakaran bago ito marating. Kapag gumagamit kami ng hagdan, yung paa ko ay manginginig. Tapos pagdating naman din sa ibaba, mukhang wala na kami gana lumakad. Kaya mas pinili raw nilang magpadausdo sa handrail. 10 hanggang 15 minutos lang kasi nasa baba na sila. Kapag nagpapadausdos kami, hindi namin ramdam yung pagod dahil para lang kami sumasakay ng motor. Grade 6 pa lang si Kenneth, gawain na raw niya ito. Pero aminado siyang ito'y delikado. Pagka sakay na ako, kusog kay daga, kusog na kayo kuan, didit sa railings. Pag break na ako, nana akong kamot ng napilo nana. Subalit ito lang daw kasi ang nakikita nilang shortcut pababa ng bundok. At ng iba pang mga bata sa lugar, ginaya na rin siya. Pero hindi raw laging masaya ang magpadulas sa handrail. Ang kanila kasing pantalon na pampasok, takaw mancha. Nagsapaw mi og kan short para dili mabuling to. At dahil umiinit daw ang handrail kapag tirik ang araw, para hindi mahirapang prumeno ang diskarte nila. Gumagamit kami ng karton para mas mapalakas ang pag-brake namin. Natatakot din ako para sa mga anak ko, baka mahulog. Kasi nahulog na ako isang beses dyan eh. Nasabihan ko sila na dahan-dahan lang. Kung pwede, wag na lang. Kasi baka mahulog, delikado pa. Kung dati, 6:00 pa lang ng umaga, pinakailangan na nilang maglakad papasok. Kapag nag-slide sila, kahit 7:00 na sila umalis, hindi pa rin sila nalilate sa kanilang 7:30 AM na klase. Pinipili po naming magpapadaos-dos para mas mapabilis sa pagpunta sa school. Parang lang kami naglalaro, nagpa-slide kami sa railing. Marami ding mga bata dito nagpa-slides. Na-enjoy po. Kasi mostly students and even teachers yung gumagamit dyan. Kailangan lang siguro talaga na parang reorientation. We have to emphasize na mapanganib talaga yung ginagawa nila. Ito rin daw ang diskarte ni na Kenneth at ng iba pang mga bata sa lugar sa tuwing inuutusan silang mag-igib sa balon. Kapag naubusan kami ng tubig at summer na, ito po ang dadala naming galon para mag-igib kami sa 7 station. Sa totoo lang daw, hindi na bago ang pagpapadausdos sa handrails ng mga residente. Dekada-dekada na kasi nila itong ginagawa. Ang mga naunang gumawa nito, batchmates pa ni Minda na ngayon 61 anyos na. At magpahanggang ngayon, ito pa rin daw ang ginagawa niya sa tuwing siya'y mamamalengke. Minsan wala akong mga bigas, walang pagkain dito sa mga apo ko, tapos magpadayos-os ako para mabilisan ko yung pagdating ko sa baba. Medyo may enjoy ka rin, parang mahangin, parang naglalaro ka lang, gano'n. Feeling ko, parang bata pa rin ako. Ito ang lagyan ko ng binili ko sa Bisaya Bukag. Ito, mga listahan ko po sa bibilhin ko. Yung net na ito ang gagamitin ko pag sumakay ako sa railing para mabilis ako. Balance, parang nakabike ka lang, tapos manghawak ka sa railing. At dahil may edad na, hindi raw siya pwedeng mag-apura. Slowly lang para hindi malaglag. Hindi pa po ako na disgrasya sa pagpapadula sa handrail. Ingatan ko po yung sarili ko. Pagod pag maglakad. Yung likod mo na
Hindi, magaan naman. Wala pa akong sakit pag wala pang laman. Mabilis at suwabe man ang biyahe pababa. Kalbaryo naman daw sa tuwing siya'y uuwi, lalo na kung dala na niya ang kanyang mga pinamili. Wala kasi siyang choice kundi mano-manong akyatin ang hagdan pabalik. Mahirap talaga, lalo na pag marami kang mga binili, tulad ng mga grocery. Bubuhatin namin mga bigas, isang sako. Masakit yung mga liig namin, yung mga baywang. Mahingal ka talaga sa pagod. Marami namang nagrenta ma'am kasi yung pag-akyat mabigat yung dala nila. Kadalasan, yung kinakarga nila ng kabayo. Nasa mga 100 to 150. So, sa sobrang dalahin, bibigay sila ng 500. Hirap daw talaga silang mag-akyat panaog sa hagdan. Lalo na kapag may emergency. Gaya na lang ng sinapit ng anak ni Minda na si Marie Chris na inabutan ng panganganak sa gitna ng hagdan. Sabi ko sa mama ko, Ma, parang di na talaga makaya. Mananganak na ako. Sabi niya, para ka bang ilagay sa duyan para i-ano na lang sa balikat, sa bayanihan. Kung hindi, maglalakad lang ako kasi kaya ko pa naman. Pagdating ko po sa first station, doon ko na po naramdaman na nakalabas na po talaga. Na-rescue ako doon mga 1 oras. Ito pala si Rachel May. Siya po ay 2 taon na po ngayon. Kakayanin namin kasi wala naman kaming choice. Wala naman kaming ibang uwian. Dito naman ang bahay ko. Ang lokal na pamahalaan ng Dipolog, matagal na raw alam ang araw-araw na pinagdadaanan ng mga tiga-barangay Lugdungan. We have always tried to discourage them na gawin yan, practice na yan kasi parang hazard, no? Baka may maaksidente sa kanila. But pag ganon, nalaglag dyan, o nabukulan, o nasugatan, napilasan silang ganon. Sabi ko lang po sa kanila, wag na lang po nilang gayahin para iwas disgrasya na lang. Ang plano ko, lagyan ng mga stopper yung railings. Walang hindi na sila maka-slide. Lulungkot pa ko kapag ipinagbabawal. Dahil wala na kaming mas mabilis na paraan para papunta sa school. Ang hiling po namin sana na magkaroon po ng kalsada po para hindi na po mahirapan ang mga anak namin. May proposal na dyan, may gagawing road patungo dyan, passable by vehicles. Kailangan siguro dyan yung provincial government ang mag-initiate ng project kasi we have to pass through another municipality that's still on the proposal stage. Sa bawat pagpapadulas, parang laro lang ang napakatarik na hagdan. Pero sa dulo ng riles na bakal, nananabik silang maranasan ang mas ligtas at maginhawa sanang daan paalis at pabalik sa kanilang mga tahanan. Sa Occidental Mindoro, meron daw bahagi ng bundok na lumiliyab. Bakit kaya? Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, idagdag pa ang kaliwat ka ng mga kalamidad. Pakiramdam ng ilan, mala-impyerno ang ating bayan. Guys, tingnan nyo. Umaapoy na siya, lumalagat na. Ayan. Ay, ayan na. Wala, lumiyab. Ay, ayan na. At kung pagbabasehan ang napuntahan ni Nelson, parang nasa Pilipinas nga raw ang pinto patungong impyerno. Grabe, umaapoy talaga. Sa napuntahan niya kasing isang liblib na gubat, may isang bahagi ng lupa roon na nagliliyab. Talagang umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinindihan. Nagluto po kami doon ng itlog. Kumukulo na siya, guys. Diba? Sa gitna ng isang disyerto sa bansang Turkmenistan, may isang hukay na nagliliyab ng tuloy-tuloy mula pa noong 1971. Kaya binansagan itong Gates of Hell. Nasa Pilipinas nga rin kaya ang isa pang lagusan patungo sa impyerno? Ayon sa nakausap ni Nelson, ang maituturing na di umano Gates of Hell sa Pilipinas matatagpuan sa bayan ng Rizal, Occidental Mindoro.
Yung lugar na yun ay napaka-delikadong puntahan lalo kung mag-isa ka lang. Kaya sa pagsadya niya rito, nagpasama si Nelson sa kaibigan niyang si Ker. Naisip ko, totoo ba talaga ito? Nitong Abril, nag-trek sila paakyat ng bundok. Ang trail, napakasukal. Grabe. Sobrang tinik, tingnan nyo. Aray! Makalipas ang 2 oras, narating nila ang bahagi ng gubat kung saan ang lupa at ang halaman sa paligid nito tuyong-tuyo. Senyales na raw ito na malapit na sila sa kanilang pakay. Ayan. Unti-unti na nilang hinahanap yung kumukulong lupa. Baka mamaya matapakan natin dito ay malusbot tayo. Hanggang sa meron na silang naispatan. Saan? Saan? Santil mo. Umaapoy? Ay, umaapoy nga. Oh my God. Kinalabutan ako, guys. Ito na, guys. At nung lapitan na nila ito, umaapoy talaga siya. tumambad sa grupo ang nagliliyab na lupa. Talagang umaapoy ka agad, hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. Naaktuhan namin na lumalagablab talaga yung apoy. Grabe, umaapoy talaga. Meron din daw sila na amoy. Grabe, amoy gas. Yung bitak-bitak na yun, sindihan mo na ricer yan. Naamoy po namin yung gas mismo. Nagluto po kami doon ng itlog. Yan guys, naglaga tayo. Pa. Kapilong. Laga tayo ng itlog guys. Para mapatunayan sa inyo na hindi fake. Kumukulo na. Mga 3 minutes po kami nagluto ng itlog. O, di ba? See? Kwento ng kanilang guide na si Totoy, matagal na raw nilang alam ang tungkol sa nagliliyab na lupa. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun na maapoy. Liliyab pa rin siya. O, ayan o. Yun po ang naging dahilan kung bakit tinawag na panlabayan. Labay, ibig sabihin sa Tagalog, apoy. Nung una, ikinabahala raw nila ito. Grabe, umaapoy talaga. Kanyang katabi gubat, tapos kung malakas pa po ang amihan, ay posible pong magkaroon ng sunog sa gubat. Kahit lagyan natin ng init. Tinatabunan po namin ng lupa, pero humahanap po talaga siya ng singawan. Kalaunan, sa halip na mangamba, kanila itong pinakinabangan. Diyan kami nagluluto ng sinaing. Talagang naluluto po naman. At sa paglipas ng mga taon, hindi raw talaga naaapula ang apoy sa lupa. Ayan o, tignan nyo ha. Ito ang kulay ng apoy pag ayan. So mamaya-maya, tignan nyo. Aapoy ulit yan pag sinindihan. Ayan, umapoy na. Oh, ayan, umapoy na. Diba, lakas lalo. Kahit nga po ako nagtataka hanggang ngayon, bakit may apoy yung bundok na yan? Ano kaya ang meron? Lahat ng dumadaan niya kuminsan kasi ginabawal ko. Mari baka kaya nila. Hindi kaya ito lumiyab o sumabog. Sina Nelson at Ker, may kanya-kanyang teorya sa pinagmumulan ng apoy. Pumasok sa isip ko yung vulkan. Pinagsakan daw talaga ng bulalakaw yan. Lalo't sa kasaysayan, may bumagsak na ring bulalakaw noon sa kalapit na probinsya ng Oriental Mindoro. 2 buwan makalipas ang una nilang pagpunta sa sitio, muling binalikan ni Nelson at Ker ang lugar. Dahil umuulan nung araw na yon, ang trek mas naging mapanghamon. Pero pagdating nila roon, mismong kami nabigo dahil pagdating namin doon, walang apoy. Gayunman. Grabe amoy talaga, ibang klase. Ramdam namin at naamoy talaga namin yung tindi ng usok. Parang sumisipol siya, tapos maamoy mo yung gas. At nung sinubukan daw nilang sindihan ang bitak ng lupa kung saan lumalabas noon ang apoy. So ayan na. Grabe, nagulat kami. Pag sindi ng lighter talagang doon sumiklab. Uy! Ayan na! Ay, ayan na! Grabe! Grabe, tignan nyo naman. Buhay na sila ulit. Pero bakit nga ba nagliliyab ang lupa? Narito nga ba sa Pilipinas ang lagusan patungong impyerno? Oh my God! Kinalabutan ako guys. Guys, tingnan nyo. Umaapoy na siya, lumalagat na. Bubuksan na natin ang pinto ng kasagutan sa aming pagbabalik. Ayan na! Ayan na, lumiyap. Ayan na! Sa
Sa isang liblib na bahagi ng gubat sa Rizal, Occidental Mindoro, nagliliyab ang lupa. Ay, ayan na! Ayan! Wala, lumiyab! Ay, umaapoy nga! Oh my God! Pinalabutan ako guys. Talagang umaapoy ka agad. Grabe, tignan nyo. Umaapoy talaga siya. Hindi na siya talagang sinindihan. Sobrang lakas talaga ng apoy. At sa tinagal ng panahon, hindi raw ito naaapula. Ayan oh. Tignan nyo ha. Ibang kulay ng apoy ulit yan pag sinindihan. Ayan. Umapoy na. Oh, ayan, umapoy na. Diba, lakas. Ang lakas lalo. Nung maliit pa ako, andyan na yung bundok na yun na maapoy. Tinatabunan po namin ng lupa, pero humahanap po talaga siya ng singawan. Liliyab pa rin siya. Oh, ayan oh. Marami na pong government agency na pumunta dyan para tingnan kung ano ba ang dahilan. So hanggang sa ngayon, hindi namin alam kung bakit ganyan ang nangyayari. Para mabigyang linaw ang misteryo ng nagliliyab na lupa sa sitio Panlabayan, binisita ito ng mga kawani ng Environment and Natural Resources Office. Parang medyo amoy ano po siya, no, sir? Diesel. Diesel. Dito yan sa mga... Parang may nire-release po siya galing sa lupa. Ako kung hindi kumakalat. Ito wala pong nangyaring sakuna naman. Wala. Paligid na ito. Kung sakaling itry nating sindihan sa ngayon, sisindi kaya? Ang lupa, sinuri. Yung kailangan Ayan na. Ayan na. Ayan na. Yung mga singaw, Ayan, mas lalakas. At napatunayan nilang wala raw ditong bulkan. Hindi rin daw ito binagsakan ng bulalakaw o meteor, kundi may posibilidad na meron ditong deposito ng natural gas. Parang methane gas. Ito na may haka-haka lang na mga fossil natin noon. Nagre-release kasi yan ng mga parang methane gas. Every hukay na gagawin mo, the more na lalim siya, the more din yung apoy na lumalaki. May possibility na merong talagang source ng apoy dito sa area na to. Itataas natin to sa opisina, imbestigahan pa, verification na ano talaga o mapapakinabangan ba ng gobyerno natin. Ang tanong, may dapat ba silang ikabahala sa umaapoy na lupa? Sa hinaba-haba ng panahon yan ay naandyan na wala pa kaming narinig na naging prone ng wildfire. Makikipag-coordinate tayo sa barangay, sa municipality of Rizal na nakakasakop sa area na to para mabigyan natin ng kung ano yung precautionary measure para hindi kumalat. Kung yan ay matutukan ng ating ahensya ng gobyerno at mayroong posibilidad na yan ay magiging isa sa resources ng teknolohiya, ay maganda. Ang laki talagang tulong yan sa tao kung yan talaga ay magagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente. Sa unang tingin, parang impyerno ang lupang ito. Umaapoy at ang dalay takot. Grabe, umaapoy talaga. Pero kung ang init na ito'y mapag-aaralan at mapapakinabangan, Ayan na. Ayan na. Yung mga singaw, baka sa ilalim ng apoy na kinatatakutan, may nakatagong biyaya na pwedeng gawing liwanag. Minsan, ang inaakalang impyerno, pwedeng may dala palang langit. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.